subsequently fail to comply, I will not hesitate to hold them in contempt and have them arrested. Okay, may video na pwedeng ipapakita muna. Do we have that video, Comsec? Walang sound. Exactly. Pati yung mga naka-uniform na Alpha Asistenza, di ba sa inyo ang mananalo galing siyempre sa Alpha Asistenza. Kaya huwag katagal ng mga t-shirt na puti na sponsor ng Alpha Asistenza dahil di ba ulit ang mananalo sa inyo. So huwag na natin pagkadalhin pa dahil gusto na namin malaman sino-sino mga nanalo, mga lucky winners natin for today. So tawagin na natin on stage, ladies and gentlemen, please welcome Alpha Asistenza. Alright. Ba't walang muka? Ito kanilang sinag-register. Okay, sige. Ba't walang muka, Comsec? Puro flag na kita natin dito. Okay, sige na, Comsec. Stop na muna. Okay na. Stop na muna para mapabilis tayo dito. Okay. Sa video niya, napanood ko yung other video na kung saan present ata si Consul General El Mercato, kaya isa sa mga reklamo at sinasabing di umano'y kayo po ay involved. So you have the opportunity now to say something or defend yourself. But first, we need to hear a statement from the first witness, Apple E. Cabases. Is Miss Apple here today? Andito ba? Ma'am Apple, sige po. Meron kayong statement na ibibigay? Ma'am Apple? Ako po si Apple Cabases. Biktima po ako ng Alpha Asistenza SRL. Ipinasok po ng kapatid ko yung application ko sa kanya ng April 28. April 29 po. Nagbayad po ang kapatid ko sa kanya ng 650 euros kasama nun sa pamangkin ko. May 3, lumabas daw po yung demanda o yung katunayan na ipinasok yung application namin. So kailangan na naman daw namin magbayad ng 650 euros. Hindi po kami nakapagbayad dahil kulang na po yung perang hawak namin. May 22, hating gabi po dito sa atin sa Pilipinas, tumawag ang kapatid ko at sinabi niya lumabas na daw po ang aming mga nula usta o working permit. Sa punto po ngayon, kailangan na po namin tapusin ang bayad namin sa kanya. Nakabayad lang po ako ng 1,450 euros para sa akin at nabayaran lang po ng kapatid ko para sa pamangkin ko na 2,350 euros. Hindi po niya ibinigay ang nula usta namin nung oras na nagbayad kami. Nung nagbayad na po, gumawa na po siya ng group chat para po sa pamangkin ko, sa staff niya. Doon po sa group chat, sinabi po niya na May 29, meron na daw po kaming appointment sa Piasi, sa Makati. May 28 po, isang araw bago ang appointment, ay sinabi ni Crisel na cancelled ang appointment namin. At hindi na daw po yun matutuloy, ang nag-cancel daw po ay Piasi. May 30 po, nagtanong na po ako sa GC. Dahil may schedule po kami ng May 31, hindi pa rin po siya nag-update. So napilitan po ako magtanong sa GC. Ang sabi po niya, hindi na naman daw po matutuloy. June 1 po, ang sabi po niya, hindi daw po matutuloy ng May 31 dahil nag-cancel daw po ay ang Piasi. June 1 po, nag-email po ako sa Piasi kung bakit po na-cancel ang appointment namin. Sumagot po ang Piasi na wala daw po kaming appointment para ma-cancel. June 17 to 20,
Oo nga, June 17 to 20, nagpasa ng schedule ang hipag ko para sa June 21 daw po. Yun yung mga araw na hinaghihintay po kami ng schedule namin, June 17 to 20. Ganun po niya kami katagal pinaghintay. June 21 po, ang ibinigay niyang schedule sa amin para po sa Piazzi. Kami pong apat na taga-Lemery. Ako, ang pamangkin ko at ang dalawa pa. Nung June 21 po, dumating po kami doon. May nakatagpo po kaming 2 van na puti at mga taga Batangas din. 16 po ang sakay noon. Sabi po nila mag-a-apply din daw po sila para sa visa. Italy din, 3,000 euros din daw po yung processing fee nila. So ang usapan po kasi namin yung Mr. Respicio, 8 a.m. aakyat na po kami sa Piazzi. VIP po kami. So 8 a.m. po, umakyat na po kami kahit wala pa yung tao niya na mag-a-assist sa amin na si Marvin Ilagan. Nung nandun na po kami at nakaupo sa VIP chair sa harap po ng VIP room, nag-chat po ako sa staff niya. Tinatanong ko po kung okay lang na nandun na. Ang sabi po, no, bumaba kayo, nagka-problema. Pagbaba po namin, nakausap na po namin yung 2 van. Nalaman po namin na lahat sila, Alpha Asistenza din po may hawak. May dumating pong isang babae, tita daw po siya ni Crisel, registered nurse. Siya si Arlene Pangan, sorry po. Siya si Arlene Pangan. Dinala po niya kami sa Starbucks, pinagkape niya po kami. Tinanong po namin siya, ano yung naging problema nung ba't po kami pinababa, bakit hindi natuloy. Nagkaroon daw po ng suspicion na nula usta namin. Pero ang tinanong ko naman po kay Dang, ang sabi naman ni Dang, nagkaroon daw po ng problema yung portal na pagkukunan. Mula po nun, pinaasa na lang po niya kami ng pinaasa. Kesyo, malapit na daw, maaayos na daw po. Yung po mga sinasabi niya. July 11, nagsimula pong mag-chat sa group chat namin yung si Miss Arlene Pangan. Sabi niya, naglabasan na daw po yung mga visa. Nagkaroon po kami ng pag-asa na baka naman nga hindi ito panloloko. Pero July 14, nalaman po namin na yung ipinasok lahat na 100 plus per 85, lahat po yan rejected. Ang nakalagay po dun sa papel na ibinigay ng Italian Embassy, false daw po, peke ang dokumento. Nag-request po ako sa kanya ng refund. Nagbigay po siya ng cheque. Talbog po yung checking ibinigay niya. Hanggang ngayon, hindi pa po niya ibinabalik yung pera. Okay. Thank you, Ms. Apple. Now, let's proceed to the second witness. Yes, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Bago yung iba pa nating witnesses at mga mas substantive questions, isang clarification lang, Ms. Apple. Yung binanggit po ninyong Piazzi na pinangakuan kayo ng appointment pero laging hindi natutuloy at lumalabas mismo sa staffer ng Piazzi na wala namang talagang sinet. Itong pong Piazzi, yung Piazzi Via Center sa Makati na solong accredited agency na makapagproseso at tanggap ng Nulla Osta, di ba? At siya po yung accredited agency ng Italian Embassy sa Pilipinas. Yes, Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So kunwari itong Alpha Asistenza na sineset kayo ng appointment sa Piazzi. Yes, Your Pero Honor. lagi pong di natutuloy. Okay. Salamat po. Just all for now, Mr. Chair. Thank you, Senator Risa. Now, let's proceed to the second witness. Mr. Royland Olan Magbayaw. Mr. Magbayaw, is he here? Sir Roland? Wala si Mr. Roland. How about online? Is Mr. Magbayaw here or kahit na online? Your Honor, sumama daw po ang pakiramdam. Okay, Nasa labas. sige. Mamaya Nasa labas daw po. we can proceed with Maria Socorro M. Velasquez. Ma'am Maria Socorro. Ano po yung inyong pong statement? Ano pong gusto niyo sabihin, ma'am? Ako po si Maria Socorro Velasquez, isa din pong biktima ng Alpha Asistenza. Good afternoon po sa inyong lahat. Isa din po akong biktima na pinangakuan po ni Crisel or yung pong employer ng Alpha Asistenza. Isang araw po nung April, yung nanay po niya sa kapoy kaibigan ko, magkausap po sila. Sabi po nung nanay ni Crisel, yung Edna Respicio,
open daw po yung direct hiring na kung saan yung anak daw po niya yung nagpo-process po. Sabi po niya doon sa kaibigan ko po, na matagal ko na pong kaibigan yung bata po kami, bakit daw po hindi niya ako kunin? Ang sabi po ng kaibigan ko, maraming problema ang pinagdaanan si Socorro. Galing siya sa anong sakit, marami siyang naging utang. Wala siyang perang ipang babayad para i-process. Ang sabi po nung mother ni Crisel, yung na lang daw pong kaibigan ko ang magbayad. Noong daw pong time na yun, 100 euro lang daw po ang pera ng kaibigan ko. Kaya sabi po nung nanay ni Crisel, sasabihin niya kay Crisel na sila na po muna ang magbabayad ng processing fee ko. Pagdating ko po sa Italy, babayaran ko po yun, hindi po for free. So yun po, hanggang sa April po, first week po, kung hindi po ako nagkakamali, tumawag po sa akin yung nanay ni Crisel after po nila mag-usap po ng kaibigan ko. Sabi po niya, isend ko daw po sa kanya yung passport ko. At kukunin daw po nila ako para po mabigyan ako ng trabaho. Pero po wala pong specific na trabaho ang ipinangako sa akin. Ang akala ko po noon, katulad po nung kaibigan ko, saka po nung nanay ni Crisel na ang trabaho po nila is sa bahay, yung per hour po, iba-iba po yung employer po nila. Yun po yung inakala ko po na maibibigay po sa akin. Hanggang sa pinakilala po ako sa isang GC ng nanay ni Crisel sa kanya. Sa totoo lang po, hindi ko po siya personally kilala si Crisel. Hanggang sa GC po, nung pinakilala na po siya sa akin, gumawa po ng GC mother niya. Sabi niya po sa akin, may mga aplikante daw po siyang katulad ko. Lumabas na daw po yung mga nolausta. Tinanong ko po siya kung ano po yung nolausta. Ang sabi po niya sa akin, government approval or yung working permit po. So sabi niya po sa akin, habang pinaprocess po nila yung visa, yung papel ko dahil sinad ko na po sa kanila yung passport ko, samahan ko daw po yung mga aplikant sa PIASI. Ang ginawa po ni Crisel, gagawa po siya ng GC. Siya po yung admin, i-add niya po yung mga biktima, yung mga relative po nila na nagbabayad po sa kanya doon ng processing katulad po ng mga kapatid po nila, Miss Apple. And then, samahan ko daw pong magpasa sa PIASI ng application for visa. So ako naman po, bilang first timer pong mag-a-apply dahil po sa kagustuhan ko pong makabayad po ako ng utang ko noong nagkasakit po ako noong 2017. At syempre po pag Italy po yung offer po na isa pong napakalaking opportunity po para sa pamilya, di ba po? Hanggang sa yun po sinamahan ko po yung mga biktima na katulad ko po nag-apply. Nagsesend po siya sa email ko ng documents yung pong nolausta. Nung una po na naging appointment is April 17. Hindi po natuloy dahil po yung nolausta po nung una, si Jo Maria Manalo, meron na po agad red flag. Ang nakalagay po sa birthday po ni Jo Marie, pangalan po nung kukuha sa kanya na asawa niya. Meron po siyang, nagda-dialysis po siya kaya kailangan pong urgent po siya makuha. Hindi po naitama po yung nolausta niya until August po. Nakontak po ako ng asawa po na si Miss Lovely Manalo. Tapos tinatanong niya po ako kung sino po yung binabanggit ko po sa mga post ko po sa FB. Kasi po ako po bilang pong nakasama doon, na-obserbahan ko po na parang meron pong irregularities po doon sa mga documents. Kasi po, tinatanong ko po si Miss Kat, yung pong si Miss Kat, siya po yung nag-a-assist po sa amin sa BIP, na normal lang po ba na laging may mali po sa nolausta. Mali po minsan yung spelling ng pangalan. Katulad ko po, yung sa nolausta ko po, pinadala ni Crisel. 1976 po talaga ako pinanganak. Pero ang nakalagay po doon, 1978. So, kailangan po i-correct po yun. Sa iba naman po. Ma'am, excuse me. Okay, lahat ng sinasabi mo, nandiyan po sa sinumpang salaysay niyo. So, para hindi tayo kapusin sa oras, I would like to proceed with the other resource person nandito. Anyway, doon sa mga gusto pang malaman kung anong sasabihin pa ni Ma'am Velasquez na hindi pa niya sabi, bibigyan kayo ng kopya ng kanyang sinumpang salaysay. Is that okay with you, Ma'am Velasquez? Okay. Now let's proceed with the next resource person natin. Yung Consul General, Elmer Cato. Good afternoon, Mr. Chair, Your Honor. Thank you for the opportunity to address the Committee on Migrant Workers on the issues pertaining to
the cases of fraud and illegal recruitment in Milan, which the Consulate General has been investigating since the first complaint was filed with us in July. If you may, Your Honor, I would like to read portions of the position paper so we could give proper context to the discussions. Mas maganda siguro, Mr. Cato, kung dumiretso na kayo, anong ginawa nyo matapos nyo matanggap yung reklamo sa Sige mga po, sir. biktima at ano pong ginawa nyo para maimpormahan yung lahat ng mga OFWs natin sa Italy nang sa gayon na po madagdagan pa yung kanilang mga biktima. What have you done? Yes, sir. When the first case was reported was on July 31, we immediately wrote Alpha Assistenza to tell them that the complainant was asking for a refund of the amount she paid for her Decreto Flussi application. Alpha Assistenza po sumagot at sinabing may kontrata po silang pinirmahan, and in that contract it stated that Alpha Assistenza would only be putting together the documents and filing the application. So medyo na stalemate po kami doon. And on August 21, 2 staff members of Alpha Assistenza reached out to me and asked to meet me secretly because they wanted to share something that's been going on. So pinuntahan ko po sila dun sa isang bahay sa Milan at doon po sila nag-share yung mga suspetsya nila na may fraud na pong nangyayari. They presented to me several evidences, and I asked if there were complainants who could come to us, and they escorted them to us po 4 days later. So those were the first 19 complainants that we investigated. So simula po doon, aside from investigating the complaints, So ano po naging result ng inyong investigation, sir, matapos yung mga pakinggan yung salaysay ng mga... the result, sir, is 94 cases of aggravated fraud have been filed in Milan before the Office of the Public Prosecutor as of last week. So umaksyon po kayo Opo. doon sa reklamo? Documented So po ang kayo lahat po ng ang action nag-file ng mga ng kaso? konsulado despite allegations that we failed to act from some of the witnesses who are here, who unfortunately, Kung ginawa niyo po inyong trabaho as expected by the OFWs, bakit kayo po ay patuloy pa rin nireklamo? hindi ko po alam kung bakit pa sila nagrereklamo. As far as we're concerned po, wala pong nagrereklamo sa Milan. Ang mga nagrereklamo po ay mga kababayan natin nandito sa Pilipinas. Of course, they're afraid to complain over there kasi nandoon ka. Siyempre, pag di sa Pilipinas, wala ka na doon, wala ka na sa harap Opo. nila. Wala na silang takot magreklamo. But anyway, sige, thank you for that, Mr. Cato. Go ahead, Senator Riza. Salamat, Mr. Chair. Meron akong follow-up question kay Conjen Cato, pero related kasi sa isang follow-up kay Miss Maria Socorro. So, isang quick one lang sa kanya and then itanong ko rin kay Conjen Cato. Ma'am, Miss Maria Socorro, skinan ko po yung binigay ni Chair, sinumpa ang salaysay nyo. Andito po sa matrix nung mga biniktima, meron din kapangalan ng isang may-ari, yung Frederick Yes Dutaro. po, mga kamag-anak. Tama po, mga kamag-anak Yes din niya po. po ay nandirito. Franz Michael Dutaro, Federico Dutaro, Francis Mark Dutaro, at saka Feme Grace Yes po. Dutaro. Kamag-anak sa kapatid po. So yung pati po kamag-anak at kapatid, binibiktima ng Alpha Assistenza ni na Mr. Frederick Dutaro. Yes Tama po, Your Honor. Okay, ibang klase po talaga, Mr. Chair. Salamat po, Ms. Maria Socorro. Follow-up question ko po kay Conjen Cato sa line of questioning ng Chair. Meron po bang paper trail dun sa sulat at paper trail sa ano pa bang ibang communications ng inyong opisina with Alpha Assistenza? yes, Madam Senator, meron po. Documented po lahat ng galaw namin. Kung ganun po, paki-provide po sa komite namin Opo. through the chair. And yun, idugtong ko na lang related sa line of questioning, although hindi pa na-bring up, Mr. Chair, sa mga testimony, yung tungkol sa patronato system. Yung sistema kung saan ini-issue yung mga nula osta, pero napag-alaman, yung ibinigay sa mga biktima, victim survivors, ay mga peking nula osta pala. So kaugnay po dun sa mga tanong tungkol sa patronato system in general, aside from what you've already told the committee, ano pong naging papel nung konsulada ng Pilipinas sa Italy sa kalakaran ng patronato system? In general muna, bago namin pasukan itong specific cases ng Opo. pang-aabuso sa mga OFW. Yes, ma'am.
ang problema po natin sa Italy, hindi lamang po yung Alpha Assistenza. We're talking about the predatory practices of individuals and agencies called patronatos, some of them Filipino-owned. And we counted about 37 of them, at least 37 of them in Milan, who, some, not all, some of who have been charging exorbitant fees for services rendered to our kababayan. So, when the issue was first brought to my attention about more than a month after I assumed in Milan, may nabanggit pong mga issues na ganun, pero wala pong nagko-complain. Nobody was going to the consulate to file complaints. But we've been receiving some reports that may mga kababayan po tayong nabibiktima na nagbabayad ng napakalaking halaga. So, yung ginawa po ng konsulado is nagtanong-tanong po kami at sabi namin kahit the patronatos are under the jurisdiction of Italian authorities, siguro pwede naman pong kausapin yung mga patronati natin. Mag-usap, baka naman pwedeng babaan nyo yung rates nyo. We do understand that you have administrative expenses, pero hindi naman po siguro tama yung naniningil tayo ng 5,000 euros, 2,000 euros for services that the Italian counterparts offer for free. Exactly, Mr. Chair. Yun yung gusto kong i-follow up din kay Conjen Cato. Alam namin sa pag-research para matugunan yung reklamo ng mga victim survivors natin, yung patronato system, serbisyo po siya provided by the biggest workers unions and associations of Italy. Libre po, ang mga serbisyong binibigay nila dapat sa mga OFW natin at iba pang migrant workers sa Italy. At yun na nga po, may counterpart pa yung Italian government or Italian state. So, partly bakit po ang naging i-appeal sana sa mga patronati ay ibaba yung fees when actually dapat libre po at wala pong sinisingil sa mga aplikante natin. I-explain po nila ma'am sa akin that may mga administrative costs po sila, may mga offices to So sabi ko baka naman pwedeng yung acceptable fees lang, wag naman yung sobra-sobra. And yung mga patronato po, hindi naman po lahat cater to Filipinos. Yung mga Filipino-owned patronato po natin, sometimes they only cater to Italians. Some of them don't do the Decreto Flussi. So meron pong iilan talaga na mataas pong maningil. So yung efforts po natin, yung mga discussions with the community resulted in the establishment of the Filipino Chamber of Commerce and also the Association of mga Filipino Patronatos and other service providers. Pinapirma rin po namin sila ng covenant kung saan nakasaad doon na they will observe ethical business practices at mag-usap-usap po sila para talagang babaan yung rates. And in addition to that, the consulate is maintaining a watch list of patronatos that have been the subject of complaints. Mr. Chair, I think Yusek De Vera would like to weigh in on this issue. Go ahead, Mr. Eduardo, you Mr. De Vera. De Vega. De Vega po. De Always Vega. pleasure. Just a The few floor is all things. yours. Kung umabot sa tanggapan namin or sa OWA or sa DMW yung reklamo nila, we would have also taken quick action on this. Baka bago pa pumunta sa Milan o umabot sa dyaryo, na-instruct na namin to do something about it. I myself went on September 29 and met some of the complainants dun sa Milan, and that's where we started the ball rolling to hire a lawyer already of their choice. Sino po yung lawyer? Now, it's about the patronato. I issued an order to the Consul General, end of November. Disassociate yourselves from the patronatos. This was upon the recommendation, and he's online, of our ambassador, His Excellency Nathaniel Imperial. Because the patronatos are supposed to be some parang broker, I don't want to use the word fixer, no? Para mas madali yung papers, masubmit, but they're not absolutely required. A Filipino needing to submit papers to the Italian government, or kunyari mag-apply ng passport or whatever sa konsulado, doesn't need to go to patronatos. So, nangyari po dito, and I'm under oath, and that's why I'm saying it. I think you were trying to get it out, and I think kababayan's here. There is a perception that the Consul General is protecting Alpha Assistenza. And that's why I said, from now on, para walang taint of anything, we cannot associate yourselves with patronatos.
So they are on their own. They should not be connected to the consulate in any way. If the Filipinos want to avail themselves of their services, ayun, maaring may masascam. Kasi pwede naman yung mga kababayan natin pumunta diretso sa konsulado or lalo na diretso sa government authorities. But of course, there's the issue, may Italian, siguro Italian language barriers or what. But basta from now on, and my instruction was reiterated by Yusek Antonio Morales, the consulate disassociates itself from the patronatos. Yes, thank you, Mr. De Vega. Okay. Pero dapat yung asking the Consul General to disassociate from patronatos, dapat kasama dun sa pahuli sila. Kung gumagawa silang illegal, kung hindi na tama yung ginagawa nila, get in touch with the Italian government and tell them that these people are doing something illegal and they should be arrested under your law. That's why there are 94 cases now Good. being So, filed. Upon gastos po ng Legal Assistance Fund, thank you again to the Senate for that. Meanwhile, yung DMW naman ang humahabol sa mga how do you say, counterparts or local agents, mga patronato dito sa Philippines, working with the DOJ, OBI. But you were about to ask, well, I think... thank you, Mr. De Vega. Yusek De Vega, thank you. Thank you, Mr. Mr. Cato? Chair. Just to clarify po, the consulate has no transactions with patronatos. Sa definition po kasi natin ng patronato, lilitaw sila na parang fixers. So wala po tayong transactions with them. But in the Italian ecosystem, yung patronatos po are funded by the Italian government. These are registered entities para po mga accredited travel agencies or recruitment agencies. So it's not only Filipinos who go to them. So it's the Italian public that avail. Pero pwede niyo pong pagsabihan, Mr. Cato, ang ating mga OFWs na do not deal with these Yes, sir. people. We issued a Kasi number of especially kung galing advisories. po sa inyo, mas credible po kayo, pakinggan kayo. Pag sinabi niyo stop, don't deal with these Opo. people dahil Sabi naman po natin yan, marami po tayo mga meetings with our community, marami po but tayo. kung sabihin niyo po sila, bakit meron pa rin po nakikipag-deal sa mga Yung patronato? siguro po, Maybe you're not offering services na in-offer ng patronato, kaya lang sa inyo, libre dapat. yung nangyari po kasi sa Milan, actually, Mr. Senator, you were there in October 2022 and met with our community. This issue was not raised by them. Kasi po parang naging kalakaran na yan, tanggap na po ng ating community that if they want to bring their family members in, they should go to a patronato and they were willing to pay so much. Just But you bring have to their educate them, Mr. Cato. Tell them na walang pakinabang to patronato. In the end, sakit sa ulo lang to. Opo. Baka maloko lang kayo. Yun Dito rin sa po amin, yung- sa embassy, libre yung servisyo ibibigay namin, yung ginagawa ng patronato, kaya namin gawin. Ganun dapat ang Yung approach. ginagawa By the po way, ng- I would like to acknowledge the presence of Senator Bongo. Thank you for coming, Senator Bongo. Yung po ginagawa ng mga kababayan natin, they go to the patronatos for, let's say, they need the help in filling up their application forms for passports. So hindi po namin control yun, hindi namin alam if they went there, but the patronatos don't go to us. So, what Ano, yun nga, sorry Mr. Cato, and then later on we'll proceed sa iba pa. Naintindihan ko po kayo, pero alam na pala ninyo na itong patronato ay marami na niloloko at itong patronato, kung tutuusin, hindi naman pala talaga kailangan at meron naman kayong serbisyo na may bibigay sa ating mga kababayan na libre na nagagawa naman na kung ano yung ginagawa ng patronato, kaya niyong gawin. Sana, sinabihan niyo na bawal ng patronato. Maglagay kayo sa inyong website, ipakalat niyo sa Filipino community na do not patronize this patronato. Yun lang po yun. Kasi by not saying, you're not probably saying enough. Kaya tuloy-tuloy Yes, sir. pa itong mga patronato. Yes, sir. Maraming mga na as far as our Nakukuha ang mga services kliyente. po, as far as consular services are concerned, we don't deal with the patronatos po. But our kaya nga, you're not dealing with the patronatos, pero kayo nga po ang papalit doon sa mga serbisyo na binibigyan ng patronato, aakuin nyo na po para hindi na nila kailangan Yes, pumunta sir. sa patronato. Siguro the reason why they go into patronato because hindi nila alam na kaya nyo palang gampanan yung ginagawa ng mga patronato. Na libre pa, yung mga na kababayan mas po, maasahan pa, na sigurado pa, di ba? yung You give them that hindi assurance. po maiwasan yung kababayan natin na pumunta sa patronato because they need their services. Patronatos are there to help them navigate the Italian bureaucracy. If they need help in filing their applications for Italian citizenship, dun po sila po. Hindi lang po Pilipino po, Senator.
Lahat po pumupunta sa mga I know, patronato. pero ibang kaso natin, Mr. Cato. Then kung ganun, nahirapan sila, they need to navigate, going to the process para hindi sila mahirapan. Pag mag-apply sila ng citizenship, then get in touch with the Italian government. Sabihin mo sa Italian government, meron ba kayo may assign sa amin na tao ninyo na yun na pupuntahan ng mga kababayan namin Pilipino, yung mga OFWs, anytime na may problema, kayo na lang point person namin na hindi na nila kailangan pumunta sa patronato.